Babala para sa mga may-ari ng bahay sa Pilipinas na yung 2026. May mga sitwasyon sa pamilya na biglang nagiging crisis sa pera kapag nagkasakit ang asawa at maraming tao ang hindi handa sa biglaang gastos at legal na problema na maaaring makaapekto sa inyong ari-arian. Sa video na ito, ibubunyag ko ang mga hindi sinasabi sa karamihan tungkol sa kung paano mapoprotektahan ang iyong bahay at pamilya bago pa huli ang lahat. Kaya huwag mong palampasin hanggang dulo dahil dito nakasalalay ang desisyon na maaaring magligtas sa inyong kinabukasan. At kung gusto mo ng mga ganitong real-life financial warnings at updates na nakatuon sa Pilipinas, mag-subscribe ka na ngayon dahil ang channel na ito ay para sa mga gustong maging handa at hindi mabigla sa mga darating na problema. Isipin mo ito. Mayroong mag-asawang nagtatrabaho ng mahal sa buhay sa loob ng 30 taon. Nagtiis, nagtipid, nag-invest sa bahay nila sa suburbs ng Illinois. Diyan sila lumaki ang kanilang mga anak. Diyan sila natulog tuwing gabi na may pakiramdam na ligtas sila. At pagkatapos, isang araw, nagkasakit ang asawang lalaki. Hindi lang simpleng sakit, nursing home na. At natuklasan nila na ang Medicaid, ang gobyernong programa na inaasahan nilang tutulong sa kanila, ay may karapatang humingi ng bayad mula sa bahay na yon pagkamatay ng asawa. 100%. Ang buong bahay, ang lahat ng pinagpaguran nila. Ito ay hindi katang-isip. Ito ay nangyayari ngayon sa libu-libong pamilyang Pilipino sa Amerika. At marami sa kanila ay hindi alam na may ganitong batas hanggang huli na ang lahat. Ngayon, naririnig ko na ang iba sa inyo na nagsasabi, malayo pa naman yan. O kaya, hindi naman kami mayaman, hindi kami apektado ng ganyan. Pero dito mismo nagkakamali ang karamihan. Ang Medicaid Estate Recovery, ang tawag dito sa batas, ay hindi lang para sa mayayaman. Ito ay para sa sinumang nag-apply ng Medicaid para tumulong sa gastos ng nursing home, assisted living, o pangmatagalang pag-aalaga. At sa Amerika ngayon, ang average na halaga ng isang taon sa nursing home ay mahigit $100,000. Kaya kahit may ipon kang malaki, maubos pa rin ito ng walang tamang plano. At pagkatapos maubos ang ipon mo, dun ka palang magiging karapat-dapat sa Medicaid at dun nagsisimula ang lahat ng problema. Ang Medicaid Estate Recovery ay isang programa na pinahihintulutan ng federal na pamahalaan ng Amerika sa bawat estado. Ibig sabihin, pagkamatay ng isang Medicaid recipient, ang estado ay may karapatang humingi ng kabayaran mula sa ari-arian ng namatay, kabilang ang bahay, lupa, at iba pang pag-aari. At sa ilang estado, tulad ng California, Minnesota, at iba pa, ang batas ay napaka-agresibo. Hindi sila maghihintay. Magpapadala sila ng abiso sa pamilya mo. At kung hindi kayo makakahanap ng paraan para protektahan ang ari-arian, maaring mapilitan kayong ibenta ang bahay para mabayaran ang Medicaid. Ngayon, dito papasok ang usapin ng paglilipat ng bahay. At nais kong maging malinaw mula sa simula. Ang paglilipat ng ari-arian ay isang lehitimong estratehiya sa estate planning na ginagawa ng mga abogado at financial planners sa buong Amerika. Hindi ito ilegal. Hindi ito panloloko. Ito ay pag-iingat ng iyong pamilya. Pero tulad ng lahat ng legal na estratehiya, may tamang paraan at may maling paraan ng paggawa nito. At ang pinakamapanganib na pagkakamali ay ang paghihintay ng masyadong matagal. Kaya, pag-usapan natin ngayon ang 5 pinakaimportanteng bagay na dapat mong malaman tungkol sa paglilipat ng iyong bahay bago pa man magkasakit ang iyong asawa o magsimulang lumala ang kalusugan ninyo. Ang una at pinaka-critical na bagay na kailangan mong maunawaan ay ang tinatawag na look-back period. Sa ilalim ng Medicaid rules, ang gobyerno ay tinitingnan ang lahat ng iyong financial transactions sa loob ng 5 taon bago ka mag-apply ng Medicaid. 5 taon, 60 buwan. Kung naglipat ka ng ari-arian sa loob ng panahong iyon nang walang katumbas na kabayaran, maaaring ituring iyon ng Medicaid bilang isang disqualifying transfer. Ibig sabihin, maaaring tanggihan ka ng Medicaid para sa ilang buwan o kahit ilang taon. At sa panahong iyon, ikaw ay walang tulong mula sa gobyerno
at wala ng ipon dahil inilipat mo na ang lahat. Ito ang tinatawag na Medicaid penalty period at ito ang pinakamapanganib na sitwasyon na maaaring mahanap ng sinumang pamilya. Kaya ang simpleng mensahe dito ay ito: kung nag-iisip kang gawin ang anumang hakbang para protektahan ang iyong ari-arian, gawin mo ito ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, ngayon. Dahil bawat araw na lumilipas ng hindi ka kumikilos ay nagpapababa ng iyong mga opsyon. At kapag nagsimula ng lumala ang kalusugan ng iyong asawa o ng iyong sarili, maaring huli na ang lahat. Ang pangalawa ay ang pag-unawa sa uri ng paglilipat na angkop para sa iyong sitwasyon. Hindi lahat ng paglilipat ay pantay-pantay. May iba't ibang paraan ng paglilipat ng ari-arian at bawat isa ay may kani-kanilang kalamangan at kahinaan. Halimbawa, ang simpleng outright transfer ng title sa iyong anak ay maaaring mukhang madali, pero ito ay may malaking panganib. Kapag nailagay mo na ang bahay sa pangalan ng iyong anak, hindi mo na ito mababawi. Kung mag-asawa ang iyong anak at magdiborsiyo, ang bahay ay maaaring maging bahagi ng kanilang marital assets. Kung may utang ang iyong anak, maaaring kunin ng kanyang creditors ang bahay. At kung mamatay ang iyong anak bago mo siya, ang bahay ay pupunta sa estate niya, hindi sa iyo. Isang mas ligtas na alternatibo para sa maraming pamilya ay ang paggamit ng irrevocable trust. Isang uri ng legal na dokumento kung saan inilalagay mo ang ari-arian sa ilalim ng isang trust na hindi mo na mababago pagkatapos mailagay. Oo, nawalan ka ng kontrol sa ari-arian, pero ang mas mahalaga ay naprotektahan mo ito mula sa Medicaid estate recovery. Basta ginawa mo ito ng higit sa 5 taon bago mag-apply ng Medicaid. Ang isa pang paraan ay ang Lady Bird Deed o ang Enhanced Life Estate Deed na available sa ilang estado. Sa pamamaraan na ito, ikaw ay nananatiling may kontrol sa iyong bahay habang buhay ka, pero pagkamatay mo, direkta itong mapupunta sa iyong mga anak nang hindi dumadaan sa probate at sa maraming kaso nang hindi rin apektado ng Medicaid estate recovery. Ang ikatlo ay ang usapin ng spousal protection o proteksyon para sa natirang asawa. Ito ay isa sa mga bahagi ng batas na madalas hindi naiintindihan ng mga tao. Sa ilalim ng Medicaid rules, mayroon itong tinatawag na Community Spouse Resource Allowance. Ibig sabihin, ang asawa na hindi pa nagpapaalagaan sa nursing home ay pinapahintulutang mag-ingat ng isang tiyak na halaga ng assets bago pa maging karapat-dapat ang isa sa Medicaid. Sa 2026, ang maximum community spouse resource allowance sa karamihang estado ay humigit kumulang $154,000. Kaya hindi kailangang maubos ang lahat bago ka maging karapat-dapat. May proteksyon para sa natirang asawa. Pero narito ang problema. Ang bahay ay karaniwang hindi kasama sa countable assets para sa layunin ng Medicaid eligibility habang buhay ang asawa. Pero pagkamatay ng asawa na nasa nursing home, doon na pumasok ang estate recovery. Kaya ang bahay ay ligtas habang may buhay na community spouse, pero pagkamatay ng community spouse, doon na posibleng humingi ng bayad ang Medicaid. At ito ang sitwasyon na hindi alam ng karamihan. Inaalagaan nila ang kanilang asawa, naniniwala silang ligtas sila, at pagkatapos mawala ang asawa, biglang may dumating na liham mula sa estado. Ang ikaapat na bagay na kailangan mong malaman ay ang papel ng isang Medicaid planning attorney. Hindi ito optional, hindi ito luho, ito ay pangangailangan. Ang mga batas ng Medicaid ay nag-iiba-iba sa bawat estado. Ang mga patakarang naaangkop sa California ay maaaring hindi naaangkop sa Texas o Florida o New York. At ang batas ay nagbabago rin halos taon-taon. Noong 2023, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa California na nakaapekto sa kung paano ginagawa ang Medicaid estate recovery doon. Noong 2024 at 2025, ilang karagdagang estado ang nagpatupad ng mas mahigpit na regulasyon. At ngayon, sa 2026, may mga panukalang batas sa Kongreso na maaring magbago ng mga patakarang federal. Kaya ang abogadong nag-aral ng Medicaid planning ay hindi lang nagbibigay ng legal na tulong, siya ay nagbibigay ng up-to-date na kaalaman na maaaring magligtas ng iyong bahay.
Maraming Pilipino ang nag-aatubili na kumonsulta sa abogado dahil sa gastos. Pero isipin mo ito, ang bayad sa isang mahusay na Medicaid planning attorney ay maaaring mag-cost ng ilang libo o 10,000, depende sa komplikado ng iyong sitwasyon. Pero ang halaga ng bahay na maaaring ma-recover ng estado ay maaaring daan-daang libo. Aling mas mahal? Ang hindi kumonsulta ay ang pinakamahal na pagpipilian. At ang ikalima at huli na bagay na nais kong itaas sa inyo ngayon, at ito ang pinaka-emosyonal na bahagi ng paksang ito, ay ang usapin ng pag-uusap sa pamilya. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nagiging handa ang mga pamilya ay dahil hindi nila napag-uusapan ang mga bagay na ito. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong umiiwas sa usapin ng kamatayan, sakit at pera. Malas, sabi ng iba, hindi magandang pag-usapan. Pero ang katotohanan ay ang hindi pag-uusap ang tunay na nagdadala ng malas sa iyong pamilya. Kausapin ang iyong asawa ngayon habang malusog pa kayo. Kausapin ang iyong mga anak. Siguraduhin na alam nila kung nasaan ang iyong mga dokumento. Ang iyong will, ang iyong power of attorney, ang deed ng iyong bahay, ang iyong insurance policies. Siguraduhin na may isa sa iyong mga anak o isang pinagkakatiwalaang tao na may durable power of attorney para sa inyo, upang kapag hindi na kayo makapagpasya para sa inyong sarili, may taong may autoridad na kumilos para sa inyo ng legal. Ito ang pinakamagandang regalo na maaari mong ibigay sa iyong pamilya. Hindi pera, hindi bahay, kundi ang kapayapaan ng isip na may plano kayo. At ngayon, nais ko ring pag-usapan ang isang bagay na mas malawak kaysa sa legal at financial na aspeto ng isyong ito. Naniniwala ako na ang maraming Pilipino sa Amerika ay nasa natatanging posisyon pagdating sa paksang ito. Marami sa atin ay nagtrabaho ng walang humpay, nagpadala ng pera sa Pilipinas, nag-alaga ng pamilya dito, nagbayad ng buwis, nag-invest sa kanilang mga bahay na may pananampalatayang ang Amerika ay gagante sa kanilang pagsisikap. At tama iyan sa maraming paraan. Pero ang sistema ng Medicaid at ang estate recovery ay isang bahagi ng sistemang iyon na madalas hindi ipinaliwanag ng malinaw sa mga immigrant na pamilya. Hindi ito patas. Hindi ko sinasabing patas ito. Ang isang tao na nagtatrabaho sa buong buhay niya, nagbabayad ng buwis at nag-invest sa bahay ay dapat may karapatang ipamana ang kanyang ari-arian sa kanyang mga anak nang hindi kinukuha ng gobyerno. Iyan ang pinakamakatao at pinakamakatarungang posisyon. Pero ang katotohanan ay ang batas ay umiiral at ang batas ay nagtatrabaho kahit sa mga tao na hindi nito dapat apektado. Kaya habang nagtatrabaho tayo para baguhin ang sistema sa pamamagitan ng ating mga boto at mga kinatawan, kailangan din nating protektahan ang ating mga sarili ngayon. Pag-usapan din natin ang isang karaniwang maling kuro-kuro na naririnig ko mula sa maraming tao. Marami ang naniniwala na dahil Pilipino sila at may bahay sila sa Pilipinas o dahil plano nilang bumalik sa Pilipinas pagtanda, hindi na nila kailangan mag-alala tungkol sa Medicaid. Pero kung nakatira ka sa Amerika, kung citizen ka o green card holder, at kung gagamit ka ng Medicaid dito sa Amerika, ang Medicaid Estate Recovery ay maaaring mag-apply sa iyo. Kahit may ari-arian ka sa ibang bansa, ang estado ay tinitingnan ang iyong ari-arian sa Amerika. At kung ang iyong bahay dito ay ang iyong pangunahing ari-arian sa Amerika, ito ang maaaring matarget. Pag-usapan rin natin ang isang sitwasyon na mas common kaysa sa inaakala ng marami. Ang sitwasyon ng mga magulang na nakatira kasama ang kanilang mga anak. Sa mga kulturang Pilipino, normal at kagalang-galang ang mag-alaga ng matatanda sa bahay, hindi sa nursing home. Pero kahit ang mga taong nag-aalaga ng kanilang magulang sa bahay ay maaaring kailanganin ang Medicaid para sa home health aid, para sa medical na kagamitan, o para sa iba pang serbisyo. At ang pagtanggap ng anumang serbisyo mula sa Medicaid ay maaaring mag-trigger ng estate recovery pagkamatay. Kaya hindi ka kailangang nasa nursing home para maging apektado. Ngayon, nais ko ring bigyang pag-asa. Hindi lahat ng kwento ay malungkot. Maraming pamilya ang nakakapaglipat ng kanilang mga ari-arian ng maayos, ng legal, at ng may dignidad dahil kumilos sila ng maaga. May isang pamilya na Pilipino sa New Jersey na nakausap ko tungkol sa paksang ito
At kwento nila na noong 2018, bago pa nagkasakit ang kanilang ama, nagpunta sila sa isang Medicaid planning attorney. Nagsimula silang gumawa ng irrevocable trust para sa bahay. 5 taon ang lumipas. Noong 2023, nagkasakit ang ama at kailangan ng nursing home. Na-qualify siya sa Medicaid. At dahil higit sa 5 taon na nang naglipat, ang bahay ay protektado. Nang mamatay ang ama, ang bahay ay direktang napunta sa mga anak. Walang sinabi ang Medicaid. Walang estate recovery dahil may plano sila. Iyan ang pagkakaiba ng maaga at huli. Iyan ang pagkakaiba ng plano at walang plano. At iyan ang mensahe na nais kong dalhin mo sa iyong bahay ngayon. Bago tayo magtapos, nais ko ring binanggit ang isang usapin na madalas hindi na itatanong ng tao pero nais nilang malaman. At iyon ay, legal ba talaga ang lahat ng ito? At ang sagot ay oo, legal ito kapag ginawa ng tama at sa tamang panahon. Ang Medicaid planning ay isang kilalang larangan ng elder law. May mga National Academy of Elder Law Attorneys na nagtatayo ng mga pamantayan para sa industriya. Ang mga abogadong dalubhasa sa larangang ito ay kinukuha at kinakatawan ng mga mayamang pamilya at pati na rin ng mga middle class na pamilya sa buong Amerika. Hindi ito reserved para sa mayayaman. Ito ay para sa sino mang may ari-arian na nais nilang protektahan. At ang huli, ang pinakamahalaga sa lahat, ang aksyon. Ang kaalaman ng walang aksyon ay walang halaga. Puwede mong panoorin ang lahat ng video tungkol sa Medicaid planning, puwede mong basahin ang lahat ng artikulo, puwede mong ipag-usap ito sa iyong mga kaibigan, pero kung hindi ka kukuha ng telepono at maghahanap ng isang qualified Medicaid planning attorney sa iyong estado ngayon, ang lahat ng iyong natutunan ay magiging usok lang. Ang aking hamon sa iyo ngayon ay ito. Bago matapos ang linggong ito, maghanap ng isang Medicaid planning attorney sa iyong lugar. Marami sa kanila ang nag-aalok ng libreng initial consultation. Sabihin sa kanila ang iyong sitwasyon, gaano kalaki ang iyong bahay, gaano kaluma ang iyong asawa, ano ang iyong kalusugan, ano ang iyong mga ari-arian. Hayaan mo silang sabihin sa iyo kung ano ang iyong mga opsyon. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang desisyon agad-agad, pero kailangan mong malaman kung ano ang iyong mga pagpipilian habang mayroon ka pa. Dahil ang katotohanan na nais kong iwanan sa iyo ngayon ay ito, ang Medicaid Estate Recovery ay hindi isang banta sa hinaharap. Ito ay isang katotohanan ngayon. Ang 2026 ay nagdala ng mga bagong regulasyon at mga panukala na nagpapalakas sa programa. Ang estado ay mas agresibo kaysa dati, at ang mga pamilya na walang plano ay ang mga matatamaan. Pero ang mga pamilyang may plano, ang mga pamilyang kumilos ng maaga, pumunta sa abogado, gumawa ng tamang dokumento, sila ang makakaligtas ng buo at makapagpapasa ng kanilang bahay, kanilang pinagpaguran, kanilang ari-arian sa susunod na henerasyon. Iyan ang iyong pamana. Yan ang iyong buhay na ginawa at nararapat kang protektahan ito. Huwag hayaang ang isang batas na hindi mo naman alam ang kumain ng iyong pinagpaguran. Galaw na ngayon para sa iyong pamilya, para sa iyong mga anak, para sa lahat ng mga taong nagmahal sa iyo at umaasa sa iyo.